Konting idea lang po para sa mga beginners na kagaya ko na gusto mag-DIY. Ito po ay LVD module o low voltage disconnect. Madalas po itong kasama ng relay. So ipapaliwanag ko po dito kung ano ang gamit nito at kung bakit hindi na po ito kailangan. Madalas po itong ginagamit kapag ang setup mo ay gumagamit ng lead acid o gel type battery, PWM solar charge controller, at yung mga inverter na walang parameter settings. Ano ba ang gamit nito? Ginagamit ito para maproteksyonan ng battery sa pagka-drain o pagkaubos ng charge nito. Kasi ang mga lead acid battery ay meron lamang po itong 50% na DOD o depth of discharge na umaabot lang ng 12 volts o 12.2 volts na kadalasang wala sa PWM solar charger. Sa PWM solar charger, katulad itong gamit ko sa aking small setup, ay meron lamang po itong 9 volts hanggang 11.4 volts na LVD. So hindi po ito akma sa DOD ng mga lead acid battery. Maaari pong masira o magkaroon ng permanenteng damage kapag ito ang ginamit natin dito. Pero alam nyo ba, kapag ganitong MPPT solar charge controller ang gamit natin, ay hindi na po dito kailangan ang LVD module. Kasi kung titingnan po natin ang parameter settings nito, ay meron na po itong LVD na maaari nating ma-adjust na naaangkop sa DOD ng ating mga battery. So paano nga ba ang connection nito? Galing po dito sa load output ng ating SCC, ipapower po nito ang ating relay. Sa input po nito, meron po itong polarity, negative at positive. Hindi po yan pwede magkabaliktad. At galing naman sa inverter, nilagay ko po ito sa AC load output ng aking inverter. Kumuha lang po tayo dito ng isang linya. Ginawa ko po dito ay yung line side or positive side. At pinadaan ko po ito sa relay. Meron po itong input at output at dapat hindi po ito magkabaliktad. At galing naman sa output ng relay, diretso na po yan sa load. At yung negative line naman, hindi na po yan dadaan sa relay. Diretso na po yun sa load. Kapag nalubat ang ating battery at umabot na ito sa LVD na nakaset sa ating SCC, automatic na ipa-power off niya ang relay. At kapag wala ng power ang relay, ikakat niya naman yung positive line na dumaan sa kanya. At kapag umabot naman sa reconnection voltage ang ating battery, magkakaroon ulit ng power yung relay at i-connect niya ulit yung positive line na nakakonect sa kanya. Gamitin natin yung manual switch ng ating SCC. Mawawala ng power ang relay at ikakat niya naman yung positive line ng inverter. Wala ng power yung relay at yung ATS ay lumipat na sa grid. At kapag pinower on naman natin ito, ganyan lang din ang mangyayari sa LVD at reconnection voltage nito. At sana nakatulong ang video na to. Maraming salamat.